Si Presidente Bongbong Marcos nga ba ang tagapagpakalat ng fake news? Nitong mga nakaraang buwan lang ay malakas ang kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Matatanda ang may mga sinampahan pa ng kaso ang panig ng presidente kaugnay sa mga nagpapakalat ng demanoy fake news laban sa kanya. Subalit nitong mga nakaraang araw lang ay tila komo-kontra kay Bongbong ang sarili niyang mga salita. Ito ay matapos na ebalita niyang nahuli na daw si Zoldico sa Project Republic. Si Zoldico ay itinuturing ng gobyerno na fugitive dahil sa kaso nito kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa Department of Justice, hindi daw tamang gamitin ang terminong naaresto si Zoldico. Ito ay naharang lang ng immigration sa Prague dahil nakalimutan umano nito ang kanyang golden visa. In fact, ayon sa DOJ ay posibleng wala na sa jurisdiction ng Prague Police si Zoldico. Sinabi rin ni Attorney Harry Roque na malakas na kritiko ng Pangulo na hindi naaresto si Zoldico at ipinahayag nito ang kanyang pagkadismaya na ang Presidenteng Bongbong Marcos pa mismo ang nangunguna sa pagpapakalat ng fake news. Bakit nga ba tila ang Pangulo pa mismo ang umaaktong reporter sa mga balitang ganito para siya pa mismo ang humarap sa kamera at mag-report? Si Zoldico ay isa rin sa mga malakas na testigo laban kay Bongbong Marcos kaugnay sa malawakang nakawan sa gobyerno. Ayon kay Zoldico ay dinala sa bahay ni Bongbong Marcos ang bilyon-bilyong pera ng flood control projects na isinilid sa loob ng malalaking melita. Kaya malakas ang sigaw ng taong bayan na mahuli at madala pabalik ng Pinas si Zoldico upang bigyang diin ang salaysay nito. So sa isang banda ay maaaring naging mabilis ang kilos ni Bongbong Marcos nung nabalitaan nito na naharang si Zoldico sa Prague na pumapel sa preskong balita kaya siya mismo ang nag-report nito sa madla upang isipin ng tao na siya ang nagpahuli kay Zoldico dahil alam niyang yun ang sigaw ng taong bayan at magugustuhan siya ng maraming tao dahil sa abilite niya at mabilis na mapapaniwala ang mga ignorante na siya ang nagpahuli kay Zoldico. Ngunit ang totoo ay tila wala namang plano talaga siya na ipahuli pabalik ng bansa si Zoldico dahil alam niyang tetestigo ito laban sa kanya. Noong nakaraang buwan din ay si Presidente Bongbong Marcos din personally ang nag-report na bumaba daw ang presyo ng petrolyo. Bagamat nilagdaan niya kamakailan ang suspension ng excise tax na nakatulong nga sa pagbaba ng presyo ng petrolyo, ang presyo ng petrolyo ay kinokontrol ng pandaigdigang merkado o world market. Hindi ito lubusang kontrolado ng presidente ng kahit sinong bansa. Ngunit noong isang araw bumaba ang pandaigdigang presyo ng petrolyo ay kapansin-pansing sinabayan ito ni Bongbong Marcos at personal na humarap sa kamera at nag-report na bababa na daw ang presyo ng petrolyo. Ito marahil ay upang isipin ng maraming ignoranteng Pilipino na siya nga ang lubusang nagpababa sa presyo ng petrolyo at ang pagbaba nito ay dahil sa direktiba niya. Pero sa totoo lang ay ang naranasang paggalaw ng presyo ng petrolyo ay karamihan dala lang ng global prices at hindi talaga nasusunod ang direktiba ng gobyerno. In fact, inaasahan ngayong linggo na baka tumaas pa daw ng 2 piso per liter ang gasoline ayon sa report. Maging wise sana tayo sa pag-intindi kung ang mga opisyal ba ng ating gobyerno ay talagang may ginagawa o sadyang umeepal lang upang isipin ng karamihan na madami silang nagawa sa taong bayan.